Simula sa Martes, October 28, may odd-even scheme na para sa mga provincial bus na dumaraan sa EDSA. Makatulong naman kaya ito sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko? Nakatutok si Steve Dailisan. Ganito kabagal ang usad ng mga bus sa EDSA show. Bukod sa sakayan at babaan ng city buses, may kasabay ding provincial buses kaya madalas ipit ang mga pribadong sasakyan. Ngayong maraming estudyante ang umuwi sa probinsya dahil semestral break at papalapit pa ang taunang exodus dahil sa undas, kalbaryo na naman ng traffic. Mahigit 13,000 provincial buses ang dumadaan dito sa EDSA kada araw. Imbis na diretso na sana sa kanilang mga terminal, nakikisiksik pa sa pila ng mga city buses. Kaya lalong tumutukod ang trapiko sa mga tinaguriang choke points. Pero sa sandaling may patupad ang odd-even scheme, pagsapit nila sa tunnel, sa mga pribadong sasakyan naman makikisabay ang mga provincial buses. Sa odd-even scheme na ipatutupad simula October 28, papayagan dumaan sa rightmost lane ng Shaw, EDSA Pituazon at EDSA Aurora Underpass ang mga provincial bus. Ang mga may plakang nagtatapos sa 13579 pwede tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Huwebes, Biyernes, Sabado pwedeng dumaan ang mga may plakang nagtatapos sa 24680. Bawal na dumaan sa tunnel ang bus pag linggo. 50% ng load ng provincial buses na nasa service road na iaalwas natin, gagalaw din yung city buses. Ang purpose nga natin ito ay makatulong ngayong holiday season kasama itong undas at saka itong sem break. Pabor dito ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Lalo na pag-undas, maraming pasahero, hindi na makikipag-agawan yung mga provincial bus doon sa service road. Dati nang ipinagbawal ang pagdaan ng mga bus at heavy equipment sa mga tunnel, lalo't matagal daw marespondehan kapag naaaksidente o nasisiraan. May pag-aalinlangan din ang ilang motorista dahil natatraffic din sa mga tunnel, lalo na tuwing rush hour. Siyempre, hindi ka na halos makakalusot pagka marami na lalong na bus eh. Ilang lane din makakain yan eh. Usually yung mga bus na yan, yun yung tumitigil sa mga gilid-gilid. And kung dadaan pa sila sa mga tunnel, yun na nga lang yung dinadaanan namin na medyo mabilis-bilis. Pakiusap na nga natin sa kanila, kondisyon yung sasakyan nila, magpe-preposition na lang tayo ng panghila doon sa ilalim. 500 pesos ang multa sa mga bus na mahuhuling lalabag. Iba pa ang parusa sa mga hindi sumusunod sa nose-in, nose-out policy sa mga terminal o paggamit ng EDSA para magmaniobra. Sa ngayon, mahigit 700 units na ng bus ang nag-apply ng special permit sa LTFRB para may masakyan ng mga pasaherong mag-uundas sa probinsya. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras.